Patuloy naman ang pagdaing ng mga truckers dahil sa ipinatutupad na truck ban ng pamahalaang Maynila. Apektado ang kanilang kakayahan na may hatid ang mga kargamento mula sa pier sa takdang oras at araw. Para sa detalye, balitaan mo kami ng Perfecto. Muling nanawagan ng Truckers Group ng Aduana Business Club Incorporated at ng Federation of Philippine Industries Incorporated kay Pangulong Benigno Aquino III na sana'y mapasilip ng kanyang Economic Cluster Group ang programang ipinanukala ng lokal na pamahalaan sa Maynila na sobrang nagpapahirap sa lahat ng stakeholders sa mga puerto ng lungsod. Ayon kay Maria Zapata, Pangulo ng Aduana Business Club Truckers Group, na masyado na malaking sagabal ang truck ban sa mga naglalakihang business companies at loob at labas ng bansa. If there will be a delay of delivery of raw mat to the factory, what will be the result? So there will be a temporary displacement ng mga manggagawa yan. Tapos yung mga kapitalista, yung mga businessman, of course, they will be at the losing proposition. Well, we know and understand. Idinagdag pa ni Zapata na panahon na para harapin ng gobyerno ang mabigat na problemang ito at kailangan ng ayusin at pag-usapan hindi lang lifting ng truck ban ang pwedeng maging solusyon sa nasabing problema. Dapat ay both ways ang magiging pagbabago. Disiplinado lahat ng kanilang tauhan, maisaayos ang daloy ng trapiko, sumunod sa batas trapiko at kailangan makapagdiskarga ang mga truck na ito kaagad. Samantala rin ang chairman ng Federation of Philippine Industries Incorporated na si Jesus Aranza na sana ay maluwagan ng kaunti at ayusin na ang pagpapatakbo ng truck ban dahil grabe ng epekto nito sa lahat ng stakeholders sa Aduana. Luwagan ng konti, ayusin na. Alam mo sa ibang bansa, nauna yung mga cargo kaysa sa mga kotse-kotse na yan. And we can find ways Hindi dapat tayo no man is an island. Manila is not an island. It has to have working relationship with the rest of the neighboring towns and cities. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.